Dito ako. Wala ka dito. Ang parokya ng Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay ng Tondo ay labis na nagagalak sa inyong pagdalo sa ating banal na misa bilang isang pamilya. Atin po ngayong ipinagdiriwang ang kapistahan ng banal na mag-anak, Jesus, Maria at Jose. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating kura paroko, Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Merry Christmas po. Sagot ka agad, Happy New Year, ano? Happy New Year, yes po. Happy New Year at sana maraming pagbabago din po sa buhay natin. Pagbabago for the better, ano? Hindi for the worse. Kaya po mga kapatid ko kay Kristo, sa pagbabagong nakalaan para sa atin, ingatan nating mabuti na alagaan ang ating spiritual life at lalong-lalo na po ang ating pamilya. Today we are celebrating the Sagrada Familia o ang Pamilyang Banal. Kaya hingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon sa mga pagkakataong tayo po ang sumisira sa ating pamilya o tayo po ang sumisira sa pamilya ng ating kapwa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paggalang, pagpaparangal at pagkalinga sa Ama at Ina ang ipinangangaral ng Diyos sa pamamagitan ni Sirach. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina, ay tumatalima sa Panginoon. Pahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayon nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay, sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga.
bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Bilang bahagi ng katawan ni Kristo, binubuo natin ang isang mag-anak at si Kristo mismo ang ating kinikilalang pinuno rito. Isinalaysay sa atin ni San Pablo kung paano tayo dapat makitungo sa isa't isa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod na ganap na pagkakaisa. Ang paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautosan ni Moises, dinala ni Jesus ang kanyang mga magulang sa Jerusalem
dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At nanghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o 2 inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalan Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya ay kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang propetang babae. Siya'y napakatanda na, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang may sagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Masaya ka ba? Yung mga sagot niyo, opo, parang hindi convincing. Parang hindi convincing. Masaya ba yung katabi mo? Opo, talaga. Para bang sinabi natin tapos na Christmas, wala ng pera. Hindi pa po tapos ang Christmas. Magtatapos lang po ang ating sa Christmas season sa pagbibinyag po ng ating Panginoon that we'll be celebrating. No? Next Sunday po ay isi-celebrate natin ang the Epiphany. No? That is the first Sunday after New Year, Epiphany. And after that, I think we'll be celebrating already the, tama ba? Pagbibinyag ng ating Panginoon. No? Ang Santo Niño, kailan yun? Third Sunday. The third Sunday. So, ang second Sunday ay yung pagbibinyag ng ating Panginoon. And that's the end of our Christmas season. Yan po. No? So, pwede pa tayo pong mamasko kung mayroon pang natitira. Pwede pa tayong, we can still greet each other Merry Christmas po. Okay? So, sa araw po na ito, tayo po ay namamaalam na sa ating year 2023. And today, first Sunday kasi
after ng Christmas ay sineselebrate po natin ang Sagrada Familia, no? Yan ang schedule ng Sagrada Familia, first Sunday after Christmas. At tayo po inaanyayahan ng ating Panginoon na pagnilayan kung ano ang ating pamilya. Matatawag ba natin ang ating pamilya na isang banal na pamilya? O basta pamilya lang. No? There's that song in Portuguese, napakagandang kanta po na que nenhuma família começa de qualquer de repente. No? Que nenhuma família, hindi ko na alam. Basta yung yung chorus niya is, abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. No? So, naintindihan niyo yun, ano? Hindi rin? Pamilya lang. Okay. Abençoa, Senhor, a família, amém. No? Lord, bless our family. And bless my family too. No? Pero yung sa simula po ay isang paalala. Que nenhuma família comece de qualquer de repente. Na wala naman daw pamilya na nagsimula ng ganun-ganun na lang. Di ba? Ang lahat ng pamilya ay pinagpaplanuhan. No? Lahat ng pamilya pinaghahandaan. Kaya nga po mayroong mga pamilya na yung tawag doon, yung parang binabayaran yung bride. Made-to-order bride ba yun? Yung mga made-to-order bride, ewan ko kung mayroon pa hanggang ngayon. No? Kasi when I was working in Taiwan for 2 years, alam ko po na maraming mga Pilipina po na pinagtatagpo. No? Pinagtatagpo ng mga Taiwanese, pumupunta po sila dito sa Pilipinas. They will stay overnight o 3 nights sa hotel. Uuwi po yung Taiwanese. Tapos yung Pilipina ay maghanda ng kanyang papers, papunta ng Taiwan, at doon po ikakasal na sila. No? Ganun parang made-to-order bride na sinasabi. Parang binibili kasi hihingi ng pera, iiwan sa pamilya ng bride-to-be. No? So parang ganun lang kadali kung maghanap ng pamilya. No? Basta may pera ka lang. So sana po wala na yan ngayon. Ano? Kasi ang dami pong experience doon ng mga Pilipina po na ina-abuse ng asawa, ina-abuse ng pamilya dahil sa mga sinasabi nga, binili kita. No? Binili kita. Kaya wala kang karapatang magreklamo. Sunod-sunuran ka sa akin. No? So dito sa Pilipinas, thanks be to God, hindi naman po nangyayari siguro yan. Ano? Oo. Ang pamilya ay isang napaka-banal na institusyon sa ating lipunan. Kaya nga masasabi natin, ang pamilya pa rin po ang bumubuo ng ating society. Kaya dapat sa pamilya nagsisimula maging maayos ang lahat. Doon po sa Brazil, when I was working in Brazil as parish priest, alam po niyo nung ginawa ko? Talagang challenge ko po, hinamon ko po yung mga nagtatrabaho sa Couples for Christ and also sa Encounters with Christ. Dalawang grupo yan, ano? Encounter with Christ and Couples for Christ. Ako yung parish priest at that time, so talagang binigyan ko sila ng challenge. Sana po makuha ninyo lahat ng pamilya na maging members ng Couples for Christ and Encounters with Christ. Dahil dapat lahat ng pamilya must be consecrated to Christ. Dahil alam po natin, sa society po natin ngayon, mahirap pong tawagin ng isang pamilya na isang banal. At yan po dapat ang misyon natin. Bilang isang pamilya, dapat ang pamilya natin ay banal.
Paano maging banal ang isang pamilya? Sundin lang po natin ang halimbawa ng banal na pamilya, Jesus, Maria, at Jose. So 2 points lang po ang gusto kong bigyan ng diin. Na kadalasan po ay hindi na nangyayari sa ating mga pamilya. First thing po is communion of love. Hindi lang po communion ha, kasi communion madali lang yung gawin, no? Pwede tayong magkaisa, pero pwede tayong magkaisa sa kalokohan, di po ba? Ewan ko kung totoo yun sa mga teleserye po natin, May mga yung isang buong pamilyang magnanakaw, no? Magkaisa sila dahil tinitrain niya yung mga anak niya kung paano umakyat ng bahay, no? Paano magnakaw, paano magkarnap. So hindi yun communion of love. Yes, nagkakaisa sila, pero hindi sa pagmamahal. Ano po? So ang hamon sa atin is to be a family with that communion of love. Ang communion of love po na sinasabi ko dito, yung sana ba wala yung tinatawag nating privacy? Kasi po, kadalasan, we try to be very concerned, no? Bang sobra yung ating sa tinatawag nating privacy, na yung at lalaki nag-asawa pero gusto pa rin niyang magbuhay binata, no? Gusto pa rin niya ng kanyang sariling buhay, yung privacy niya. Yung babae ganun din, no? Na ang daming sikreto sa buhay, no? So tinatawag bang I have my right to my own privacy. Alam po natin yan, mga kapatid ko kay Kristo, itong privacy na ito'y demonyo sa ating pamilya na sumisira sa ating pamilya. Maraming beses, alam natin yan, na nangyayari. Pag kinuha ng misis ang cellphone ng kanyang asawa, galit na galit ang asawa. Bakit kaya? Dahil ang dami palang sekreto doon sa kanyang cellphone. Iayaw niyang malaman ng kanyang asawa. So yung mga sekreto na yan, yung mga privacy na yan, yan po ang sumisira sa ating pamilya. No? Privacy na masasabi natin kung minsan, pwedeng sabihin natin na nakakatulong kuminsan sa ating pagkatao. Pero bilang mag-asawa, ito po ay nakakasira sa ating mag-asawa, sa ating samahan. Ito ay nakakasira sa ating pamilya. When I was in Brazil still, no? There were times na talagang ipinagyabang ko na dito sa Pilipinas, dahil yan po ang kinalakihan ko, na walang sinasabing kay tatay lang, kay nanay lang, no? Kasi meron pa rin gano'n, no, na magtatrabaho si tatay, si nanay nasa bahay. Pero pagtanggap ni tatay ng sweldo, uwi sa bahay, ibibigay kay nanay ang sweldo. Di po ba? May nangyayari pa rin ba ngayon dito sa Pilipinas? Tuloy pa rin yun, Dahil usually, si nanay ang nag-administer ng budget. Di po ba? Sinabi ko yun sa mga Brazilian. Sabi ko sa kanila, ganito kami sa Pilipinas. No? Dapat walang tinatawag na kay nanay lang, kay tatay. Dapat joint account yan. No? Dapat alam ni tatay kung magkano, dapat alam ni nanay kung magkano. At yun, binibigay kay nanay, si nanay gina-administer. Kung lalabas si tatay, may bibilihin, ihingi kay nanay. Di ba? Kung kakain sa labas, dapat kasama si nanay, kasi si nanay ang magbabayad. Ganon naman ang nangyayari. Inong sinabi ko naman yun, muntik na akong inaway ng mga kalalakihan doon. sa kanila, nandyan pa rin yung may sweldo sila, pag-uwi sa bahay, bibigyan lang nila ng budget si nanay. Hindi nila ibibigay lahat. Yung budget lang. Dahil si nanay daw waldas. Ganun ang sinasabi nila kaagad. Pero because of that, ang dami po sa kanila na parang normal na lang ang buhay, mayroong the other woman. Yes, dahil may pera sila, sarili lang nila, hindi alam ng asawa, kaya binibigyan ng budget yung kanilang asawa, binibigyan din ng budget yung kanilang kabit. Ganyan ang nangyayari. Dahil
gusto nila ng privacy. Yeah? So yung privacy na yan will lead us to pagkakasira, pagkawatak-watak ng ating pamilya. And another thing, romanticism, no? Yung pag-aasawa, yung pamilya, parang naging romantic union, no? Hindi na yung communion with love. Yung romantic communion ba na hindi ako mabubuhay kung wala ka, no? Yung bang sinasabi na hindi ako magiging masaya kung wala ka, no? That is actually romanticism. Pero dapat ang mangyayari ay independent yung asawa ko, independent din ako sa buhay, kaya ko mabuhay kahit wala siya. But then, we decide to live together and share our life together. That's love. Yan ang tunay na pagmamahal. Hindi yung nagdidepende ka sa asawa mo. Kaya pag namatay yung asawa mo, wala kang alam kung anong gawin mo. Diba? You have to be independent yourself, and your husband is also independent, but then you decided to live together, to share with each other, and that's love. Dahil kayang-kaya niyong mabuhay mag-isa, pero pinili niyo na mamuhay kayong dalawa at to build your own family. No? So please remember this, communion of love. Pangalawa po, na napaka-importante din, na kadalasan po hindi na nangyayari sa ating mga pamilya is prayer. No? Ang pagdadasal. Kaya po, lagi kong doon sa Brazil po, lagi kong hinahamon ang mga sa Couples for Christ, no, na masigasig pa kayo sa pag-iimbita na sana lahat ng pamilya ay Couples for Christ or nagjo-join ng encounters with Christ. Dahil lahat ng tao matanggap si Kristo. Lahat ng pamilya dapat matanggap si Kristo. Sa atin pong wedding, no, tinatawag nating wedding, pero dapat hindi wedding yan. Dapat it is sacrament of matrimony. No? Nakagawian na lang natin tawaging wedding. Pero sa simbahan, it should not be a wedding. It should be the sacrament of matrimony. No? So the sacrament of matrimony, it's not only between two persons. The sacrament of matrimony, it is between three persons. Sino? Yung babae, yung lalaki, at si Kristo. Dapat tatlo yan lagi. No? Hindi pwedeng nawawala si Kristo sa pagpapakasal. So the sacrament of matrimony is only complete with Christ in the middle. No? So, husband, wife, and with Christ. So, sa pananalangin po mga kapatid ko kay Kristo, natutuwa ako lagi pag nakikita ko po na isang buong pamilya nagsisimba. No? Na parang yun na naging banding ng pamilya. Kaso nga lang ko minsan, si Mrs. lang yung active sa simbahan, no? Si Mr. kung saan-saan pumupunta at sinasabi lang ko minsan, pasalamat ka, no? Pinapayagan kitang pumunta sa simbahan. Di ba? Kung minsan parang utang mo pa. No? Parang utang mo pa sa iyong husband na pinapayagan ka sa simbahan. No? But it should be a family bonding na magdasal. A family bonding na magpunta sa simbahan at magdasal. Kaya God bless you po na kayong pamilya, buong pamilya ay laging nagdadasal, laging nasa simbahan, lagi pong nagpapasalamat sa Diyos. Sa ating tahanan, kuminsan po, wala na yung time for prayer. Di po ba? Halos hindi na tayo magkakasabay magdasal. Sa pagkain, anong nangyayari? Yung table natin, no? Na supposedly dining table natin, nilalagyan na lang ng kandila, nilalagyan ng mga palamuti, naging dekorasyon na lang po sa ating bahay. Dahil yung mga tao, ano ginagawa? Kuha ng pagkain, doon na mismo sa kusina. From the kitchen, diretso sa sala, manonood ng TV. Yung mga altar natin noon, na dati, mga magulang natin, yung mga matatanda, no? Mayroon talagang altar. Tapos, every 6 o'clock in the evening, nagdadasal ng rosaryo. Ngayon, wala na yung mga altar. Kung mayroon mga altar na dyan,
dekorasyon na rin. No? Parang dekorasyon na lang yung mga altar natin. Bakit? Ang naging altar natin ay yung TV. Yun na yung banding natin. Yun na yung parang doon na tayo nagdadasal, doon na tayo nag-adoration. Kaya nga po yung online masses, yung TV masses, dapat po dinidiscourage na yan. Dapat balik na tayo sa simbahan. Kasi hindi naman valid yun. Baka akala nyo valid pa rin yung misa sa TV. Hindi po valid yun. So kung nagsabihin mo, nagsimba ako sa TV, hindi ka po nagsimba, nanood ka lang ng TV, hindi ka nagsimba. Dahil ang mga online masses ngayon, sa mga TV masses na yan, para lang yun sa mga matatanda talagang hindi na kayang pumunta ng simbahan o para sa mga may sakit na hindi na kaya pumunta ng simbahan. Pero tayong kaya pa natin pumunta ng simbahan, ang misa po sa TV, ang sa online, hindi valid yun. Ulitin ko po, hindi kayo nakapagsimba, nanood lang kayo ng TV. Okay? So sana po mga kapatid ko kay Kristo, tingnan nating mabuti kung ang ating pamilya ba ay isang pamilyang nagdadasal pa. The family that prays together, hindi lang stay together, stay strong together talaga. No? So please, wag po kayong mahiya na magdasal. No? Wag po niyong sabihin, ay, dasal na naman. Wag po ninyong hindi kayo mapapagod. No? Na sana hindi kayo mapapagod sa pagdadasal. Because prayer is our communion with God. Prayer is our communion with God. Na dapat po lagi tayong nakikipagkaisa, lagi tayong in communion with God. So remember this, my dear brothers and sisters, as we end this year, 2023, let us consecrate our family to Jesus. Let us consecrate our family to the Sagrada Familia, o banal na mag-anak. And let us always remember communion of love or communion with love sa bawat pamilya. At sana po, ang maging banding nating lahat ay ang ating pagdadasal ng buong pamilya. Merry Christmas po and Happy New Year to all of us. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama, ang pinagmumulan ng buhay ng bawat pamilya, upang matulungan tayong mapangalagaan ang bawat pamilya, ang simbahan at ang bayan. Buong pananalig nating idalangin, Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatiling tapat nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagtataguyod at pagtatanggol ng karapatan at dignidad ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Magsulong nawa ang mga pinuno sa pamahalaan ng mga
programang nagpapahalaga ng pagkakaisa, katapatan at pagmamahal sa bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatili nawang tapat ang mga mag-asawa sa isa't isa sa kanilang pangako sa kasal at maging responsable nawa sila sa tungkulin sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Makakuha nawa ng inspirasyon sa banal na mag-anak ang mga pamilyang nagkawatak-watak dahil sa kahirapan, terorismo at sakit. Huwag nawa silang pababayaan ng komunidad na kung saan sila kabilang. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin. Nawa ang buhay namin ay maging isang banal na pag-aalay ng buhay tulad ng banal na pamilya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panalangin sa pagbabalik handog. Tayo pong lahat, tanggapin mo, Panginoon, itong aking pag-aalay. Hindi ito abuloy dahil hindi kayo pulubi. Hindi ito kontribusyon dahil hindi kayo nangangailangan. Hindi ito sobra lamang na natira para ialay sa iyo. Itong pagbabalik handog ay aking pagkilala sa iyong kagandahang loob, aking pagmamahal, sapagkat nagkaroon ako ay dahil ipinagkaloob mo sa akin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng Mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan.
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayoy, ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na nakabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw.
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, yung tunay po at totoo na galing sa puso, magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Siya pong ating Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas, ang anak ng Diyos, ang anak ni Maria at ni Jose. Siya po ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makadudulog na po ang mga nakahandang tumanggap ng banal na komunyon.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang sa piging na banal, gawin mo makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna sandali para sa ilang paalala. Ang susunod na po natin na misa ay mamayang hapon sa alas 5 ng hapon. Ating pa rin ipagdiriwang ang kapistahan ng banal na mag-anak. At sa ikawalo naman ng gabi ay ipagdiriwang na po natin ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. At bukas, araw ng Lunes, ang misa po natin ay alas 8 ng umaga at alas 6 ng gabi. At mula sa ating parokya, ang simbahan ay nagpapasalamat po sa inyong o sa buong taon na inyong suporta at tulong sa mga programa at ating mga gawain. Maraming salamat po at palapakan po natin ang bawat isa. Magsitayo po ang lahat. So atin pong pasalamatan ng Diyos na 2023 ay nairaos natin. May kahirapan man, may pagsisikap, pero at least sabihin natin, andito tayo. And we are already preparing to face and welcome 2024. Kaya po maraming salamat sa inyo, sa buong taong pagtulong po ninyo, sa buong taong hindi nyo kami iniwanan dahil parang naman to lahat para kay Kristo. Ano nga po, sa tulong lahat ninyo, lalong-lalo na po sa ating pagtulong sa mga mahihirap, no? Pagtulong po natin sa mga hindi maibabalik sa atin, ang tulong natin sa kanila, napakalaking merit po iyon sa atin, no? Ang biyaya ng Diyos ay laging nasa atin at yun nga, napakalaking biyaya ng Diyos na ito na nakaraos tayo sa 2023. Marami mga kapatid natin na hindi na dumating sa araw na ito at ipinagdadasal na po natin. At pwedeng sila na rin po ang nagdadasal para sa atin. Kaya para sa inyong lahat, maraming salamat po. Merry Christmas po and Happy New Year. So mamayang gabi po, kung gusto niyo magsimba para sa New Year, no, at para na rin celebrate ang Mary Mother of God, the solemnity of Mary Mother of God, alas 8 po ng gabi ang misa dito sa ating parokya. Okay? At bukas, alas 8 ng umaga at saka alas 6 ng gabi. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Magsiyo ko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong nagkatawang tao ang anak niyang mahal ay nagdudulot ng liwanag sa banal na araw. Pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawa magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ng kanyang mabuting balita, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya na ang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.